Today is a day that invites us to rejoice. But this joy, itong kagalakang ito ay hindi yung panandalian o madaling kagalakan. It is not the joy that says, walang problema. Kaya magsaya ka dahil wala ka ng problema. Hindi iyon ang kaligayahan. It is the joy that says, yes, may problema, pero meron ding Diyos. May problema, pero meron ding Diyos. Ito yung gantong uri ng saya na nais paalala sa atin ng ating simbahan ngayong araw na ito. It is a joy that is born in the middle of waiting, in the middle of struggle, in the middle of uncertainty. It is the joy of people who continue to trust God even when answers do not come right away. Hindi ito yung saya na walang problema. Ito yung saya na may kasamang pananampalataya. It is a joy that comes from hope. Hope that God is near. Hope that God is faithful. Hope that God has not forgotten us. At ganitong uri din ng pag-asa ang ipinahahayag ng ating unang pagbasa, no? Salita ng Diyos ngayong hapon. Narinig natin mula kay Propeta Isaías na siya ay nakikipag-usap sa mga taong pagod na, mga taong takot na takot, mga taong naghihirap. Sila yung mga kausap ng propeta. No? They are far from home. Their lives are like a desert, no? Dry, empty, hard. Sa gitna ng kanilang kapaguran, sa gitna ng kanilang pangungulila, ay merong mensahe ang Diyos para sa kanila. At ano yung mensahe? The desert will bloom. Nalala nyo? Sabi niya, the desert will bloom. The weak will be made strong. The blind will see. The lame will walk. Ito yung pangako ng Diyos. God does not deny the suffering of the people. Hindi sinasabi ng Diyos na, magtiis-tiis na lang muna kayo. Tiis-tiis muna sa kahirapan yun. Hindi. What God is saying is, I am coming. Darating ako to change things upang mapanibago ang lahat. Darating ang Diyos upang tayo'y Kanyang inigligtas. Alam ko marami sa atin dito nakakaintindi kung anong ibig sabihin ng yung image ng isang disyerto. No? Yung buhay natin bilang mga OFW, no, is often not what we imagine. I'm sure marami sa inyo, siguro lahat tayo, no, umalis ng Pilipinas with hope, no, may pag-asa para sa ating mga mahal sa buhay. May pag-asa para sa ating pamilya, para sa mga anak, para sa isang magandang kinabukasan. Pero minsan ang nangyayari pagdating dito, iba naman yung ating nadadatnan. Di ba? No, yung ating na-encounter, no, very long working hours, mababang sahod, homesickness, loneliness, at kung minsan, kawalang katarungan. And there are moments when we ask ourselves, hanggang kailan? Nasaan ang Diyos? At dito pumapasok ang ikalawang bahagi ng salita ng Diyos ngayong araw. In the Gospel, we hear about John the Baptist, na ngayon ay nakakulong. Now, this is the same John who was very strong. Di ba? Alam natin yung kwento ni John. He was very strong. He was fearless. He spoke the truth. Who prepared the way of the Lord. Ngunit kahit
ang mga matibay sa pananampalataya ay may pinagdadaanan din. John is suffering. John is locked away. John is unsure. No? Kaya nagpadala siya ng kanyang mga alagad upang tanungin si Jesus, ikaw ba talaga yung darating? Ikaw ba talaga ang Mesiyas? O kailangan namin hintay? May iba pa kaming hihintayin. Yung katanungan sa kanila. And it is not a question of lack of faith. Hindi ito kawalan ng pananampalataya, kundi ito isang tanong ng isang sugatan. Ito isang tanong ng isang naghihintay. Di ba tayo pag may problema tayo, tinatanong natin ang Panginoon. Panginoon, nasaan ka? Bakit feeling ko wala ka ngayon sa aking tabi? So this question is very human. That even people of deep faith have moments of doubt. Even strong believers get tired. But John is not losing faith. He's just seeking for hope. Naghahanap siya ng pag-asa. At anong ginawa ni Jesus? Jesus did not answer his disciples with anger. No, hindi niya sinabi na, bakit niya ako pinagdududahan? Ako na nga ito. Anong sinabi ni Jesus? Tignan ninyo ang nangyayari sa palibot ninyo. Ang mga bulag nakakakita. Ang mga may sakit kumagaling. Ang mga lumpo nakakalakad. Ang mga aba naririnig nila ang mabuting balita. Ibig sabihin, sinasabi ni Jesus, look what's already happening. God is already at work. Kumikilos na ang Diyos. But sometimes we expect God to act in big, dramatic ways na kailangang bonggang-bongga kapag gumalaw ang Panginoon. No? But often God works very quietly. No? He works through people. He works through our community. He works through small acts of love. Nung bago akong ordain, ako ay na-assign sa Taiwan. At minsan tumutulong ako sa, parang nagmimisa sa mga kagaya nating mga migrant workers doon, mga factory workers. And I remember, may isang, naging kaibigan ko na rin, isang migrant worker na nag-share sa akin tungkol sa kanyang karanasan, no? Ang kanyang, kwento ng kanyang buhay, basically. And like many of the migrant workers in Taiwan, itong kaibigan kong ito, he grew up poor, in the Philippines. Hindi. So, yung pagpunta nga niya ng Taiwan, sabi niya, sinanla pa nila yung mga lupain nila para lang may pang-placement fee. But from a young age, he says, he learned to work hard. Sapagkat walang choice. Kung di ka magtrabaho, gutom. No? And then when he went to Taiwan, he believed that life would be easier. But instead, he found himself working many hours, walang pahinga minsan, at laging nag-aalala. Sabi niya sa akin, alam mo, pakiramdam ko minsan, hindi na ako tao. Pakiramdam ko, isa na ako sa mga, yung mga machine na kinokontrol ko doon sa factory namin. Na wala na akong halaga, kundi ito na lang yung gagawin ko sa buhay. Pero tao pa rin naman ako eh. And there were times when he felt angry, he says. He's angry at the system, angry at the situation, even angry at God. Sabi niya, minsan umiiyak ako kasi sa kanila may dorm, no? Yung minsan 6, 8 sila sa isang kwarto. Pero sabi niya, minsan umiiyak akong tahimik na lang. At inisip ko, mas gusto ko na lang bumalik ng Pilipinas. But then slowly something changed. Naging ka-close niya yung mga kasama niya sa dorm, and they made him feel better. They shared stories, they shared meals, they laughed together, they cried together.
And then he started going to the church on his day off, paglinggo. At nung nandun siya dun sa simbahan, kung nandun din yung mga Kalambans, may isang Pilipino rin na volunteer, no, ng kagaya ninyo, na lumapit sa kanya at nakipagkwentuhan. Wala lang, marites lang. Kwentuhan lang. Pero, tinanong siya, kumusta ka naman? Kumusta ang buhay mo dito sa Taiwan? Alam mo, sabi niya, alam mo, Father, sabi niya, doon ko naramdaman, nung ako'y tinanong kung kumusta ako, na may nagmamalasakit pala sa akin. Hindi pala ako nag-iisa. Now, my friend's problems did not disappear. His work was still hard. His life was still uncertain. But his heart was no longer alone. He began to hope again. At naging volunteer na rin siya. He began to help others. He helped other migrants. Nandun siya sa education ministry, help other migrants who were confused, who were afraid, ini-educate sila sa kanilang rights. And without realizing it, he became a witness. He became a prophet simply by the way he lived. Mga kapatid, a prophet is not someone who just speaks loudly. No? A prophet is someone who shows hope when life is hard. Someone who trusts God even when answers are not clear. Kung ang pagiging propeta ay ang pananatiling tapat sa Diyos sa gitna ng kahirapan, ito mismo ang hinihingi sa atin sa ating ikalawang pagbasa. Sabi ni San Santiago, St. James tells us, be patient until the coming of the Lord. Now, this patience is not doing nothing. It is not accepting injustice as normal. It's not, accepting suffering, as normal. But it is holding on to faith, continuing to love, continuing to hope, even when the waiting is long. Na huwag tayong panghinaan ng loob, na huwag tayong mawalan ng loob. And Advent is the season of waiting. Ang buhay natin bilang OFW is also a life of waiting. No? Naghihintay ng mga papeles, naghihintay ng pahinga, naghihintay na makitang muli ang ating mga kaanak. At yung iba sa atin, naghihintay ng katarungan. And the good news is, hindi natutulog ang Diyos. God sees this waiting. And God honors it. As we see in our readings today. Sabi ni Propeta Isaías, the sorrow and mourning will one day flee. Mawawala din ang kabighatian, mawawala din ang kalungkutan. At kanyang pinadarama na hindi tayo nag-iisa. Amen.